Base nga po mga idol sa kinumpirma ng isang NBA insider, medyo matatagalan nga ang posibilidad na pagbabalik ni Anthony Davis sa Dallas Mavericks. At kahit man maglaro na ito sa kanilang lineup, wala rin naman nga kasiguraduhan kung magagawa nilang manalo at makaangat sa standings. Kaya desidido talaga ang front office na gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup sa isang trade. At kabilang sa mga malalaro na planong i-trade ng Mavericks ngayong season, sina D'Angelo Russell at maging si Klay Thompson na parehong nag-struggle ngayon sa nakalipas na laro. Pareho rin naman silang merong mataas na kontrata na pwede nilang gamitan bilang asset para makakuha ng mga batang player o draft picks sa future ng prangkisa. Mas makakabuti nga sa team kung iti-trade na lamang nila ang mga ito upang makatipid sa bayarin kaysa panatilihin ng dalawa sa kanilang lineup. Alam naman nga ninyo, napaka-inconsistent maglaro sina D'Angelo Russell at Klay Thompson sa opensa at nagiging liability pa sila sa depensa. Kaya mas matalino kung iti-trade ang dalawang ito sa lalong madaling panahon. Samantala, alam naman nga ninyo na simula nang mawala si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers, naging problema ng team ngayon ang kawalan nila ng legit na big man. Marami silang ipinalit dito na bagong sentro katulad ni Jackson Hayes at Christian Coloco, ngunit lahat ng mga ito nabigo. Pero makalipas ang ilang buwang paghihintay, sa wakas nakuha na nga nila ang pinakasaktong big man na pamalit kay Anthony Davis. At eto walang iba kundi si DeAndre Ayton na simula nang makabuo ng chemistry kasama ang kanyang mga kakampi, naging sobrang consistent maglaro. In fact, sa last 3 games ng team nakapagtala agad ito ng double-double average, 20 points, 13 rebounds per game. Hindi ito nagkakalayo sa average noon ni Anthony Davis na umabot ng 25 points at 11 rebounds per game. Ang maganda pa dito, nakuha na nga nila si DeAndre Ayton sa mas mababang presyo. Bukod dyan, hindi rin naman ito prone sa injury at parating available sa Lakers. Nagagawa rin naman ni Ayton ma-outplayed at ma-shutdown ng malalaking player sa kanyang katapat, katulad na lang ni Domantas Sabonis at Rudy Gobert. Hindi kagaya kay Anthony Davis na paminsan-minsan asahan ng injury lalo sa ilalim ng basket. Sa kabilang banda, dito naman, tambak na naman ang inabot ng Los Angeles Clippers laban sa Orlando Magic, 129-101. Kahit anong gawin dito ni James Harden na nagtala ng 31 points at si Via Shubak na gumawa ng 19 points, 14 rebounds, talo pa rin sila. At ang masakit pa dyan, bagsak na rin naman ang moral ngayon ng buong kupunan ng Clippers dahil bagsak na rin ang kanilang record sa 4 wins, 11 losses at meron lamang silang isang panalo sa huling 10 laro. Nananalo lamang nga sila sa napaka-undermanned na lineup ng Dallas Mavericks. Hirap na hirap pa nga silang manalo kontra sa malalakas na kupunan at maging sa mga hindi naman ganong kalakasan. At lahat ngang yan nangyari simula nang mawala sa team si Kawhi Leonard dahil sa injury sa paa. Simula nang hindi siya makapaglaro, nawala ng katulong si James Harden sa opensa. Kaya may mga pagkakataon sila na nag-i-struggle talaga ng gusto. Mas nagiging madali na rin sa kanilang kalaban na pahintuin ang opensa ng Clippers dahil bukod kay Harden, wala na nga silang iba pang mapagkakatiwalaan sa scoring.